Yun, welcome back mga ka-review. Ko nga pala si Kit at welcome back sa Kamote Customs. So ngayong araw, I will try my best para maituro ko sa inyo yung way ko ng paggawa ng overall suit ng mga figure ko, okay? Using fabric glue, okay? So yung mga hindi pa marunong magtahi ng mga suit, this might help you with your customs, okay? So without further ado, simulan na natin. So una, gaya ng technique natin sa sa textile paint, kailangan yung base dapat may tape, scotch tape para hindi makalat kapag natuyo yung glue natin, okay? Hindi maiiwan yung mga residue sa ilalim. Kung makikita nyo, gamit ko ay scotch tape na kulay blue. Kahit ano naman yan, pero malaking tulong kasi kapag may kulay yung scotch tape mo, mas madaling makita yung mga residue sa ilalim or yung mga dumi, okay? So in case na may maiwan, madali ko lang makita, madali ko lang malilinis, okay? Pagdating sa tela, ang ginagamit ko, preferred ko is dry fit na tela. Maganda kasi gamitin yun kasi stretchable, tsaka madaling linisin. Pag may alikabok, pwede mo i-brush para linisin, lalo na kapag dark colors hindi masyadong halata yung dumi, okay? Ang technique dito is yung stretch ng tela ninyo is horizontally, okay? Gaya ng nakikita ninyo sa video, kasi kapag vertically, mahihirapan yung figure ninyo mag-articulate, okay? Ayan, ini-stretch ko. Tapos, para madali lang ang paglagay ng fabric glue, maglagay kayo ng double-sided tape sa ilalim ng tela para hindi siya lipad-liparin, para ma-hold nyo yung tela in place, okay? Kasi mahirap kapag gumagalaw-galaw yung tape natin, kapag hinahangin-hangin, mahirap, okay? Kapag nagalaw yung tela nyo habang may glue yan, magmamantsa na yan. Kaya napaka-importante ng paglalagay ng double-sided tape, or kung meron kayong clip, pwede rin naman, pero sa akin mas preferred ko yung double-sided tape, okay? Huwag nyo kakaligtaan to kasi maraming tela na nasayang dahil hindi ko ginawa tong technique na to, okay? So trust me. Tapos yung guide ninyo dapat tama. So yung sukat ng figure kukunin nyo, tapos syempre dapat may allowance kayo, okay? Hindi porket stretchable yung tela is madali na lang, okay? So kailangan may allowance kayo. Hindi to tahi fabric glue yung gagamitin natin, so hindi ito pwedeng ma-stretch ng ma-stretch, okay? Yung outer part ng outline is the indication kung paano kung gaano kakapal yung sasakupin na parts ng glue. So dapat may allowances talaga kayo. Tingnan nyo yung gawa kong guide, mukha lang siyang malaki pero trust me mga ka-review, kapag binaliktad natin yan, liliit yan, promise. Yung akala nyo mukhang malaki, maliit pala yan dahil sa glued parts na nasa loob ng tela, okay? Maraming beses na nangyari sa akin yan. Gaya na sinabi ko kanina, makinig kayo please. Huwag nyong gayahin yung mga pagkakamali ko, okay? So ito na, lalagyan na natin ng glue. Ang gamit kong glue is yung Aleene's permanent fabric glue. Syempre dapat slowly but surely, huwag kayo masyadong magmadali, huwag masyadong makapal, huwag masyadong sobrang makapal yung ilalagay nyo dahil medyo pricey din tong glue na to. Make sure na hindi kayo lalagpas dun sa inner part ng guide ninyo para hindi magmantsa. Mamaya papakita ko yung sinasabi ko sa inyo mantsa sa finished figure natin, okay? Tapos kapag nalagyan ninyo yung dapat lagyan, tanggalin ninyo dahan-dahan yung guide para hindi kumalat yung glue. From top to bottom, hold the bottom part of the guide, then slowly pull from the top part, okay? Madali lang yan kung hindi ka magmamadali, okay? Kapag nalagyan na ninyo ng glue, wait 4 to 5 minutes bago ninyo idikit yung top part ng fabric. This is the most critical part kasi kapag nabitawan na ninyo yung top part, kapag nagkamali kayo ng lagay, halimbawa may tupi or hindi na ninyo matatanggal yung residue ng glue, tsaka papangit na yung damit, okay? I suggest na gawin ninyo yung ginawa kong technique na one piece, yung fabric at itutupi na lang, or kung may tutulong sa inyo na maghawak ng other part ng fabric, mas maigi. Warning guys, kapag nagkamali kayo dito sa part na to, lahat ng ginawa nating steps kanina, uulitin natin ulit, okay? Trust me, nangyayari na to sa akin, gaya na sinabi ko kanina.
Tapos kapag nadikit na ninyo yung top part, ang next na natin gagawin is to spread the glue outward. Okay? Outward ha, hindi inward. Kapag paloob ninyo yan na ikalat, sisikip yung damit ninyo kasi yung allowances is nasasakop na ng glue. Okay? So sisikip na yon. So napaka-importante nito. Okay? After all those steps, the next thing that we need to do is patuyuin natin. Let it dry for at least 24 hours. Trust me, patience is the key here. Kinabukasan na ninyo galawin para sure ball na dry yung glue. Okay? Huwag ninyong daganan. Kailangan kasi madaanan ng hangin yun. It needs to breathe. Kapag dinaganan ninyo yan, hanggang kinabukasan pag tinanggal nyo yung dagan nyo, basa pa din yan. Okay? Paano ko nalaman? Nangyari na sa akin yan. Okay? At saka ilayo nyo sa keep it away from the reach of children and your pets. Okay? Lalo na kapag meron kayong mga daga sa bahay, huwag ninyong hayaan na iwan sa sahig. Ilagay nyo sa top parts. Okay? Once na dry na, ito na siya, tatanggalin na. Tanggalin natin sa base. Dahan-dahan lang pagtanggal. Ayan, kung makikita nyo may residue na yung mga parts na may glue, naging dark na. Yan yung sinasabi ko sa inyong mancha. Okay? Wala na tayong magagawa dyan. Kaya sabi ko kanina, be careful kapag gumamit kayo ng fabric glue. It will darken the glued parts. Okay? Dito nyo din makikita yung effectiveness ng scotch tape na base natin. Kasi halos walang residue na glue na naiwan. Okay? Ang naiwan lang dyan yung double-sided tape. Okay? Next thing that we need to do is to cut the excess fabric. Ayan yung mga sobra-sobra. Be careful, wag masyadong lakihan yung tabas sa mga glued parts. Kasi kapag nasobra ng tabas yan, yung glue bibigay. Kapag isusot na ninyo sa figure, make sure na wag ninyo masyadong sobraan yung pag-cut. Do not cut too much from the glued parts, okay? To prevent breakage, okay? Then we will need to turn it inside out. Yun nga, babaliktarin na natin para magawa natin yung kailangan natin guntingin yung back part, isang vertical straight lang, tapos dyan natin hugutin yung mga manggas sa kamay at paa. Okay? This is the easiest part sa lahat ng ginawa natin mula kanina kasi malapit na tayo matapos. Okay? Makakatulong din dito yung mahabang kuko nyo or kung meron kayong tweezers. Huwag masyadong magmadali kasi kapag hinihila nyo baka masira kapag pinuwerasan nyo. Okay? Slowly lang. Ang hirap ng mga ginawa natin kanina. Ngayon pa ba kayo magmamadali? So, wag ganun, okay? So, ito na. Ilalagay na natin yung figure natin sa suit. Dahan-dahan lang. Unahin nyo yung paa. Tapos yung manggas. Yan. Dahan-dahan lang. Ikot-ikot nyo lang yan. Tapos, ayun nga. Pag nailagay na natin yan, gugupitin nyo yung mga excess. Depende sa kailangan ninyong sizes, okay? So sa pagtatahi naman, ang technique ko dito is tinatawag na invisible stitch, okay? So pwede nyo i-search yan sa YouTube. Ilalagay ko din yung link dyan sa baba kung paano ginagawa. Okay, so baka mas magaling pa kayo magtahi sa akin, okay? Yun lang naman, yung likod lang naman yung tatahiin natin dito para lang maisara natin. You can also use velcro if you want or zipper if you want to go the extra mile. Pero sa akin tinatapalan ko lang ng tela na may textile paint para medyo presentable naman siya. Pero dahil back part, sa likod naman yan hindi masyadong makikita, hindi naman ako masyadong bothered dahil nakatago naman. Okay? So ito na yung mga samples ng suit na nagawa ko using fabric glue. Kung mapapansin ninyo, yung part na glue na i-stretch is may pagka-white. Tapos meron din mga parang naging dark yung tela. So yun yung kailangan nating iwasan. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, kailangan merong allowance lagi. Okay? So yung allowance yung mag-save sa fabric nyo para hindi mag-stretch, para hindi magiwa-iwala yung glue na nilagay ninyo. Okay? So yun lang mga ka-review. Nawa may naitulong ako sa inyo. At kung meron nga pala akong request sa inyo, kung nagustuhan nyo yung video, please don't forget to like and subscribe para updated kayo tuwing magre-release ako ng mga custom figures at tutorial dito sa channel natin. Malaking tulong yun. It would really help the channel to grow. And I would like to take this opportunity to say thank you sa mga bago nating subscribers. Maraming salamat sa inyo.
At doon sa mga long time viewers natin, yung mga nanonood pa din hanggang ngayon sa channel natin, thank you. At of course, wag nga pala kayong mahiya mag-comment guys sa video. Kung meron kayong mga suggestion, kung meron kayong mga tanong, i-comment nyo lang yan down below. I will surely reply. May mga social media din tayo, like Instagram tsaka Facebook page. Pwede nyo rin akong i-follow doon. Okay? And as usual, kita-kits ulit tayo sa next video natin. Maraming salamat.